Tinangay ang 67 years old na babae ang dalawang bata at dinala sa mataas na bahagi ng bundok sa Navas, Aklan. Ayon sa mga nakasaksi, naglalaro raw ang mga bata nang madaanan ng matandang babae. Binitbit nito ang 3 years old at inakay naman ang 5 years old, saka inakyat niya ito sa mataas na bundok. Nang matanggap ni Kapitan Rodrigo Caleso ang impormasyon, agad itong rumisponde sa lugar para hanapin ang mga bata. So, upon receiving the call, ay gin-deploy ko tanan ang tanod namon, nag-respond kami sa area. Searching no para sa harong tabo nga ni nga ng alleged nga may kidnapping. So, ang una nga nag-report upon investigation si Ayon kay alias Butoy, habang nangangahoy siya sa bundok na sakop ng Barangay Gibon, Navas, napansin niya ang isang babae na may kalong-kalong na batang babae at akay-akay na batang lalaki. Nagtaka raw siya kung bakit sa layo ng lugar ay napadpad roon ang mga ito. Saan ang pananawan ay daw medyo wabala sa kwan ang mga kabataan daw Hypnotize. oo. Wala Wala sa sarili, oo. Napansin raw ni alias Butoy na parang wala sa sarili ang mga bata. Panaw, una ko no, gasunod sila nga duha nga babae ang gakulkol sa bata. Nagtanong pa raw sa kanya ang matandang babae kung saan patungo ang daan. At sinabi niya naman papunta ito sa malayong bundok na tinatawag nilang luho. Pabukid na pa kwan, ilaya, paluho. So, siguro may amon nga isa ka BSW nga nagapangahoy man mga 400 meters away sa ilang balay. Napanuhan na nga may approaching babae nga may dala nga duha ka bata. So, nakilala na ang duha ka bata. Natingala ko ni mo nga haman dala. Isa pang barangay health worker ang nakakita sa mga ito. Kilala niya raw ang mga bata pero unang pagkakataon pa lamang nitong nakita ang kasamang matandang babae. Nang napadaan na raw sa kanyang harapan ang mga ito, nagtaka siya kung bakit hindi siya nakapagsalita hanggang sa nakalagpas na ang mga ito sa kanyang kinatatayuan. Kibahan na nga bata man nga college mga nila nga wa sanda ka pangutan na kun din maadto no do na pambala na hypnotize Nadula sa bisyo. oh so nagtuloy-tuloy raw ito sa pag-akyat sa bukid. Pagkalampas ang motoron dayon sa nabalikan ani mo nga nagdalaga basta dala tama na ang daywa kabataan ni Junamel Nang maalimpungatan ang BHW, agad raw itong tumakbo pababa para sabihin sa ina ng mga bata ang kanyang nakita. Dito na naalarma ang buong sitio at agad nilang pinagtulungang hanapin ang nasabing babae. Agad raw nilang sinundan ang lugar na tinahak ng nasabing matandang babae. Ngunit hindi agad nila ito naabutan. Ang luho na tawag, pinaka-peak na nga mountain sa Hibon. Kung kita nga adult magtukad, so it takes 2 hours bago maabot ang peak. Okay. Tingalahan namon nga within 1 hour nakakadto siya dito sa peak. Nga may duha pa nga carried nga kabataan, no? Kag ang bata to nga isa gatikang, di ba? Katikang, So, kag nga na ginagyan bukon it straight nga pagkadto nga sa dalan nga ginagyan kundi nagpaliko-liko pa siya eh. So, muna tingalahan ng paano na reach ang peak within siguro 1 hour. Muna Nagtaka si Barangay Captain Caleso kung paano niyang narating sa loob ng isang oras ang pinakang tuktok ng bundok. Gayong kung para raw sa adult na katulad natin ay mga halos 2 oras na lakarin ang bundok na iyon. Muto nga nakuha. Sa mabilis na pagtugon ng mga taga-barangay Gibon, Navas, mga opisyalis at mga barangay tanod ay agad namang nasundan at nahuli ang babae. Ano ang investigasyon ng mga kapulisan tungkol sa insidente? At ano ang purpose ng nasabing matandang babae sa mga batang hindi niya naman kaano-ano? Makakasama natin si Police Lieutenant Chris Jopel Albacete, ang Deputy Chief of Police ng Navas PNP with regards dito sa sinasabing
pag-abduct no sa dalawang bata dito sa kanilang area of responsibility. Ma'am, magandang gabi po. Yes sir, magandang gabi po sa PV News Online at saka Radyo Tudo sa Yes, inyong ma'am. listeners Good po ngayong gabi. Opo. Magandang gabi po. Ma'am, paano po nakarating sa inyo ang information po na ito na mayroong allegedly kinidnap daw na bata doon sa Nabas po, sa Gibong Nabas po? Yes sir, no, sa ulit no, sa ngalan po ng aming Provincial Director ng Aklan PPO, si Police Colonel Arnel Eco Ramos, no, tapos yung aming officer in charge na si Police Major Ronel L. Bayaban. Magandang gabi ulit sa inyo, no. So, ngayong 4:40 ng February 15 na yung hapon, no, naka-receive tayo ng tawag, yung ating Nabas PNP na naka-receive ng tawag sa ating barangay Kagawad o barangay officials ng barangay Gibon, kung saan ay nag-inform sila ng police assistance o humingi po ng assistance sa atin, no na aligar na meron daw alleged kidnapping ng dalawang minor sa barangay Gibon, Nabas, Aklan, no. So ito daw yung alleged victim ng kidnapping. So ito yung ating kapulisan, no, ay immediately nag-response doon po. Sumama po ako doon sa area at nag-provide po kami ng police assistance, no. Upon arrival, no, doon ang guardians at ang victims, no, dalawang bata na 3-year-old at saka 5-year-old, no. Positively pinpointed the suspect, no. So yung suspect natin dito is 69-year-old, no, female. 67-year-old female, no, jobless, resident of Sitio Tulubhan, no. Manok-Manok, Malay, Aklan. So dito po, no, Taga Boracay po. no, yung sinabi niyang positively pinpointed the suspect, no, na dinala daw sila sa mountainous area sa bukirin ng portion ng Barangay Gibon, no. So sa investigation, no, disclose nga while yung dalawang bata na minor, no, naglalaro sa labas ng kanilang bahay sa pathway, no, kung saan yung suspect, no, bali parang kinuha niya, kinargan yung babae, yung 3-year-old na babae, at saka yung tawag yung gindapit. Gindapit niya ang lalaki tapos papunta sa mountainous area o portion ng ating Barangay Gibon, kung saan mga more or less 1.4 kilometers away sa kanilang bahay. Layo. So, unfortunately, no, merong concerned citizen nga nangangahoy doon na nakakita na sa dalawang bata, no, sa dalawang biktima. So, immediately, no, yung parents, no, in-inform nila, no, akala nila baka bisita lang yung ng bata na parang magkilala niya yung bata at saka yung suspect. So sinusunuran na siya. Akala ng suspect nang nakakita na yung mga bata ay kilala niya. So kinonfirm nila yun sa parents, sa guardians ng dalawang bata. So yun, nag-triggered na alarma yung dalawang parents at saka yung isang guardian, no, at pati yung community na alarma din po, no, kung saan ay hinahanap po nila, no. And luckily, no, suspect ang subject minors ay nakita located about beyond the area, no. So yung concerned citizen na yun, ang unang nakakita na nagre-rest sila, no. So yung suspect, no, initially sa atin, no, nag-refuse siya na ibigay yung pangalan doon sa area, no, habang ang mga tao doon, no, nag-interview siya, tapos ay dinala na namin dito. Pagpunta namin doon, dinala na namin dito sa police station, no. So habang kami, no, kami nahirapan din po yung sa pag-interview sa kanya kasi iba-iba yung sinasabi niya. Oo, tapos iba ngayon, iba mamaya, ibang lugar. So wala kaming fix na talaga na information na galing siya kung saan siya. Pero yung salita niya parang may kalibo, may kalibonhon, parang may kung minsan may lunggo, parang gano'n, no.
yung ano niya, yung daughter niya, na monitor yung sa social media, no? So, nag-allege siya na yung nanay niya daw yun. So, nag-inform, tumawag po dito sa police station. So, kinonfirm niya yung pangalan at saka na-mention, later na sige interview ko, na-mention niya yung pangalan. So, parang pangalan niya at saka yung sinasabi ng anak niya na na-monitor niya sa social media is magkatugma. So, parang gano'n, no? So, siya nag-inform sa amin na ganon. Sabi ng babae, ng anak niya ng babae, no, yung ng kagabi na wala din yon. So, early 2 a.m. kanina is nang parang totally na wala sa kanila. Oo. Oo. Pero nakapost daw din doon sa social media na nawala daw yung mama niya. So, noon i-allege niya na yung mama niya is suffering from Alzheimer disease, dementia. So, yun, no, kanina nahirapan talaga kami. So, medyo nag-delay yung ating information. So, based po sa anak niyang babae, na-determine natin. So, ngayon, so far, yung babae na anak niya, papunta na, on the way na po dito sa police station para for confirm talaga kung ano talaga po yung, kung may kamatuoran na may sakit talaga siya. Kasi allege niya na ongoing na yung treatment sa kanya po. So far, no, dito na po sa amin yun, nagpapahinga na kasi parang napapagod yung suspect natin. So dito, natutulog. So far, natutulog na po siya ngayon. So, yun lang po, subject for pending for filing appropriate criminal case. Depende sa anong investigation po ng ating investigador po. Ma'am, pag napatunayan po natin, ma'am, na wala po siya talagang sakit, possibly na kaso or decidido po ba yung buong pamilya ng mga biktima na mag-file ng kaso sa... So far po, hinihintay po namin, sir, no, kung ano talaga, base mamaya po na kung ano talaga ng kagustuhan ng So far, nandito naman po yung guardian at parent, na isang parent ng bata, together with the barangay officials, no. So, kung ano yung pinag-usapan mamaya nila, no, kung anong kagustuhan ng ating mga victims, yung guardians at parent ng ng victims. So, sila na po decide kung ano po talaga ang appropriate na ang kagustuhan po nila ang masusunod po. Opo. Yung allegation ng family ng suspect na mayroong ganung sakit po ang kanyang mother, so kinakailangan po nila na mag-provide ng medical certificate po sa inyo po. Yes, so far, sir, kanina sa kausap namin sa through sa cellphone, no. So sinabi namin before pumunta po sila dito, kailangan ang lahat ng documents na needed na napapatunay na meron siyang sakit, kung under treatments po siya, kung dala po nila. Coming na po, dala po nila ngayon yung pero hindi so far, no, hindi pa namin nakikita. So wala pa po kaming inaantay po namin yung kung ano man ang ipakita po nila sa both sa complainants at saka sa investigator po natin. Sakaling ma-provide po yung lahat ng mga medical certificate, ano po itong status ng babae? Papakawalan po ito, ma'am? Depende po sa kanila mamaya po, sir, depende po sa complainant po natin, sa investigation po natin. Hindi po natin muna so far, no, under investigation po sila. Kung ano man yung mangyari is yung kagustuhan po ng complainant ang dapat masusunod po. Ma'am, natanong pa natin, ma'am, yung anak ng suspect kung isang beses pa lang ito nangyari o naulit lang, ma'am, ngayon. So far, yung kanina lang, yung nawala siya kahapon eh. Kahapon nawala siya. So, Okay. so far, yung na na-post niya sa Facebook, na ganun po, na turnover naman sa police, tapos sa kanila, nasa custody na po nila, tapos sa pag-custody nila, between 1 to 2 a.m. kanina, na wala din. Hindi nila napansin. So, yun. Yun lang po ang nangyari. So, yun ang monitor niya ngayon sa social media.
So, na-identify niya na mama po niya talaga yun. Okay. Dahil may someone sa area na nag-upload ng Opo, picture po o oo. panawagan kanina. Mayroon po kayo sa siyempre dami na doong tao sa community, no? So, meron po talagang nag-upload, tapos may nag-comment siya. Tapos siya naman talaga po nagbigay ng information. Bali, nagtumawag po sa Nabas PNP. Yun na patunayan natin na may na-confirm natin na same yung pangalan na mini-mention ng suspect po natin. So yun po, so far no, papatunayan natin mamaya po siya kung talagang parating na po yung anak niya, at saka yung mga papers na dapat ipakita po niya na ganun po, may sakit po siya. Okay. With this information, ma'am, maraming salamat po sa oras na binigay sa Radyo Todo at sa PB News Online po.